Sa Blue Ribbon Committee, nag-issue kami ng show cause order last January. Noong inibitahan namin siya along with Orly Gutesa and several others at hindi sila sumagot doon sa show cause order. So nakapending yon. Hindi naman namin pwedeng agad-agad issue ng warrant of arrest kasi nga may Supreme Court ruling dyan na kung saan bibigyan ng due process, hindi pwedeng contempt agad, bibigyan mo ng pagkakataon na mag-explain kung bakit hindi nakadalo. Yung news of the day is yung pagkakadakip kay Zaldico sa Czech Republic. What does this mean po doon sa Blue Ribbon Committee hearings kung magpapatuloy ito? Well, first and foremost, welcome development. Kasi malaking bagay kung magko-cooperate ang may contribute ni Zaldico. Alam naman natin siya yung tumatayo yung parang arkitekto. Yes. Lalo na doon sa pag-insert at saka paglalagak ng pondo, pati yung pag-allocate sa particular na sa DPWH. Now, first, kumpirmado na nandun na siya sa custody ng Czech authorities. So, ang next move is wala tayong extradition treaty sa Czech Republic. So ang next move ng mga options na iwan sa atin is one, through diplomatic channels na ginagawa na siguro ng ating pamahalaan. Makipag-ugnayan yung ating Department of Foreign Affairs through siguro sa embassy natin doon para mapadali yung pag-deport kay Zaldico. Ang deportation proceedings is a unilateral act sa part ng country kung saan nahuli si Zaldico, which in this case is the Czech Republic. So, ang influence lang ng Pilipinas doon, yun nga, makipag-ugnayan. Ang second option is through the Interpol. Kasi ang Czech Republic is a member of the Interpol. So, may red notice list si Zaldico kung pwedeng doon dumaan yung pagpapadala ni Zaldico doon sa atin through the Interpol. Kasi member din tayo ng Interpol. Now, since gano'n ang situation, kung hindi lalabanan ni Zaldico yung kanyang deportation proceedings, kasi I suppose, halos magkakapareho naman yung immigration laws ng iba't ibang bansa na binibigyan ng pagkakataon yung mismong tao ng due process. Meaning, pwede niya labanan yung deportation. Medyo magtatagal yun pag nilabanan niya. Pag nag-voluntarily, voluntary deportation na, mas madali. Now, pagdating dito, punta na tayo pag nandito na siya sa Pilipinas. No, meron siyang pending warrant of arrest na na-issue galing sa Sandigan Bayan. Sa Blue Ribbon Committee, nag-issue kami ng show cause order last January. Noong inibitahan namin siya along with Orly Gutesa and several others at hindi sila sumagot doon sa show cause order. So nakapending yon. Hindi naman namin pwedeng agad-agad issue ng warrant of arrest kasi nga may Supreme Court ruling dyan na kung saan bibigyan ng due process, hindi pwedeng contempt agad, bibigyan mo ng pagkakataon na mag-explain kung bakit hindi nakadalo. So nandun tayo sa ganung situation. Now, pagdating niya rito, at first opportunity, meaning, kasi napagsabi na ako, unless ma-report out ko sa floor, yung partial committee report, sa pamamagitan ng 9 signatures, i-resume ko yung mga hearings. Until that time, pinasuspend ko yung mga hearings. So, assuming na makakuha ko ng 5 signatures, at ito'y na-file na sa Bills and Index, na-report out, in-sponsor ko, pwede ako mag-resume na ng hearing. At sa gano'n, magtuloy-tuloy na yung flow ng mga pagdinig sa Blue Ribbon. Okay. So, imbitahan natin siya. So, pero of course, with leave of court. Kasi ang legal custody niya, Sandigan Bayan. Senator Ping, liwanagin ko lang So, in the absence of an extradition treaty between Czech Republic and the Philippines, tapos sabi mo, the only way yung deportation proceedings, dahil member naman ng Interpol ang Czech Republic, pero how soon do you expect, let's say hindi niya i-contest yung deportation proceeding, how soon siya pwede mapabalik sa bansa? At yun na nga, pero yun na nga, nakatenga tayo dun sa tatlo pang, di ba, yung pipirma dun sa BRC, yung Blue Ribbon Committee report. Pero kayo, sa sa experience nyo sa police force, sa Interpol, gaano katagal yung maramdaman natin yung pagbalik niya talaga dito without contesting the deportation proceeding? Pag hindi kinontes yung deportation proceedings, i-deport siya ng Czech Republic. So anytime this week? Winin niya.
Oo, It's hard to speculate. few days? Depende. Administrative na lang yon. Okay. Wala na yung legal battle kung tutuusin. Ano? Oo. Kung hindi niya i-question at voluntarily magpa-deport na lang siya sa Pilipinas, mabilis yun. Administrative na lang, paperwork na lang yun eh. Okay. Ang Pero matagal pagka kinontest niya. wala ba kayong Magkakaroon info? pa ng mga Yeah. court hearings yan. No? Oo. Yeah. Follow up lang. Wala ba kayong info just in case na kasi katulad ng case ni Harry Roque, pwede bang magpa-file din siya ng asylum request? Will that take place, 'di ba? Pag 'yun ang mangyari? Baka late na yung sa asylum request. Hindi na Kasi kay papayag. Harry Roque, Oo. Kasi kay Harry Roque, kaya nga siya nasa Austria ngayon. Oo. Kasi matagal siya naglagi sa the Netherlands. Oo. Ang problema, yung port of entry niya, Austria. Mm-mm. So hindi siya pinayagan ng the Netherlands na mag-file ng asylum doon sa Holland. Yeah. Bagkus, dinala siya doon sa Austria. Kasi Oo. doon lang siya pwede mag-file ng asylum. So ganun ang saldi ko, kung saan man yung port of entry niya, doon siya magpapile ng asylum. Wala na nga siya doon kasi Yeah. undocumented Oo. alien na siya as far as the Czech Republic is concerned. Yes. So alam nga naman, ipadala pa siya ng Czech Republic Kaya nga, so- doon sa country, sa port of origin. Malabang mangyari yung magpapile siya ng asylum siguro. Okay. malabo. Senator Ping, unang-una, ang tanungan nga namin ni Danny kanina, may kinalaman ba ang Pilipinas doon sa pagkakadakip kay Zaldico? Number two, gaya ng inyong pinaliwanag kanina, this can be a very protracted case in the Czech Republic, kagaya ni Congressman Arnie Teves sa Timor-Leste, di po ba? Correct. First, tama yun. Ano? Yung tanong nating isa, may kinalaman ba? Mukhang wala kasi mukhang nabulaga tayo. Yeah. Hindi natin alam na, kasi ano yun parang hindi natin kung spur of the moment decision niya o matagal niyang pinlano na mag-cross siya ng border. Ngayon kasi sa Europe, medyo mahigpit sila sa mga border Mhm. Dati, pa-cross-cross ka lang kasi European Union, basta may Schengen na, di ba? Member ng Schengen. Palipat-lipat ka lang, wala naman mga border agents mga immigration agents sa border. Pero ngayon, medyo mahigpit sila. Subukan nyo mag-jaya sa Europe ngayon. Pag nag-cross ka ng border, meron talagang checkpoint sa mga borders ngayon. Naghigpit sila dahil nga doon sa issue ng mga immigrant. Okay, let's go to dun sa BRC, yung Blue Ribbon Committee report muna, Senator Ping. Kasi sabi nyo, magre-resume lang kayo, pabakakuha kayo ng siyam na pirma, di ba? For now, ang balita ko, 6, so 3 na lang ang kailangan nyo at mukhang confident ba kayo makukuha before June? Totoo yan, Danny. Confident ako kasi Oo. nagkaroon kami ng pagpupulong at saka kasi ayoko makiusap sa aking mga kasamahan. Oo. Kasi alam ko namang duty nila yun. Alam nila yung responsibilidad Yes. nila. Tama. Iniiwanan ko sa kanila yung kung pipirma sila o hindi. Oo. Nagpayag na yung minority, hindi sila pipirma. Well, ang sabi ko nga, Oo, it's on expected them, naman not yun. on the chairman. Oo. Sa majority, nagpahayag ng pagsuporta si Senate President Soto. Dahil sinabi ko na sa kanya, SP, ayoko makiusap sa mga kasama natin. Baka Tama. mauwi tayo sa pagkukwestiyon ng motibo. Iniiwasan ko yun kasi meron kami sa rules namin. Wala magkukwestiyon ng motibo sa kapwa-membro. Oo. So sabi niya, sige, ako na lang ang tutulong. Kakausapin ko yung mga kasamahan natin Oo. sa majority kung pwedeng punuin nila yung 9 signatures. Totoo nga, sa mga kinausap niya, merong isa, hindi ko nila papangalanan, nagpahayag sa kanya na meron nakiusap sa kanya na miyembro ngayon ng minority na dati nilang kasama sa majority, sa old majority na Senado, kung pwedeng wag pumirma. So ganon, iba-ibang rason kung bakit ay magpirma yung mga kasama. Ako, dahil naunawaan ko yun, maski hindi binanggit sa akin ni Tama. Senate President. Kung sino? Suspecha ko na nung araw pa yon na merong, sige, siyempre, dati mga kasama na sa dating majority, Oo. iba doon, mga malalapit nilang kaibigan na. Oo. Hindi bayales na mapag-uusapan sila kung pwedeng magpirmahan para hindi lumabas yung committee report. Ayun. Kasi while yung karamihan ng aming recommendation, especially in the aspect of kasi dalawa yung sa Blue Ribbon nag-iisa to na inquiry in aid of legislation and investigations. Wala doon sa ibang committees yung end investigations. Puro inquiry in aid of legislation. Doon sa in aid of legislation, napakarami kaming nilahad doon sa aming partial committee report pa lang na mga pieces of legislation na pwede namin i-tackle. Doon ako nangihinayang. Oo. Dahil hindi namin mapag-usapan kasi hindi na-adapt yung committee report. At Okay. second, sa parte ng investigations,
na-overtake na kami ng events, ng developments. Kasi Correct. karamihan ng aming rekomendasyon sa aming partial committee report, nangyayari na. Oo. At halos natatapos na sa Ombudsman at saka sa DOJ. Kasi ang recommendation naman doon is to recommend preliminary investigation to be conducted by the Ombudsman or the DOJ. Mm-mm. Nangyayari na yun eh. Kaya sa tagal, kasi February 11 ko ito the route. Yeah. From February 11 hanggang ngayon, may 2 buwan. Marami Tagal na na. naganap na ang recommendation namin parang fait accompli. Yes. So lalong, at sabi ko, walang reason para hindi pa pirmahan kasi nga nire-recommend namin pero nangyayari na eh. Oo. Ano na eh. It's water under the February bridge. pa pala, 2 months. correct. So, Parang- pending correct, yung oo. partial report. Tapos ngayon ang umuusok na po Senator Ping yung impeachment Oo. nakatenga pa rin yung flood control issue sa Kaya- BRC. Yes. At Yan ang isang- ang isang pinalambot na problema po Yes, may I ito say lang- pinalambot na po yung lengguwahe niyan Oo, kasi nung una, ang recommendation namin, filing of charges, Mm. which has also the same meaning as recommend for preliminary investigation. Kasi ang Luribot, hindi naman pwede mag-file ng kaso sa korte. Sure. Kaya nga, PI lang. Pwede na mag-file ng kaso sa korte yung prosecutor, Oo. which Yeah. is the Ombudsman or the DOJ. Okay. So, pinalambot ko yung lengguwahe kasi baka raw ma-misinterpret ng publiko na Oo. filing of charges, diretso na sa korte. Sabi ko, alam naman natin na tayo, nag-imbestiga sa Senado, hindi naman tayo pwede mag-file ng information. Ang magpa-file ng information sa korte, DOJ o kaya Ombudsman. Anyway, that's all done. Pinalambot yung lengguwahe, pinalitan na yon. Mm-mm. Okay. So, kaya nga, confident ako, even noong nag-meeting kami, na sana nadagdagan na yung pirma. Oo. Pero hindi nga nadadagdagan at hindi rin naman ako nakikiusap. Alam mo, Opo. at sinabi ko nga sa kanila, ako nga, pag lumapit sila sa akin sa floor, at meron silang committee report na pinapipirma, nagpipirma ako, hindi ko muna binabasa eh. Kasi maski hindi ako magsabi doon na I will amend, I will interpolate with reservations, pwede naman ako mag-interpolate eh. Maski sinong miyembro, maski hindi nga miyembro ng committee, pwedeng mag-interpolate, pwede mag-amend. Parang lang, formality lang yun. Nag-indicate ka nag-manifest ka na mag-interpolate ka. Pero it is not at all necessary. Kasi maski wala kang ganong manifestation sa signature mo, pwede ka rin mag-interpolate. Opo. So yun ang sinasabi ko, bakit ayaw magpirma? Eto, Kaya yeah. ayaw ko nga i-push na magpirma kayo. Ito yung ito yung lumalabas po ngayon na kahit na hindi masyadong napag-uusapan, the Senate is under a microscope now. No, dahil sa nangyayari At diyan saka- sa issue na yan dahil mukhang you Yeah. scratch my back and I'll scratch yours But, sometimes it's At saka- personal Yeah, blind loyalty. If I may add, partner, no, kasi kung sakaling matenga ho yung BRC report, para sayang yung mga hearings na ginawa ninyo, hindi na mailalabas yung tunay na, let's say, ito naman, recommendation lang for preliminary investigation. Tapos sabi nyo, confident kayo na kayang kunin yung 3 pirma, di ba? So, ako kasi, I will give you names. Ako, nakikita ko kasi, Loren, JV Ejercito, Rafi Tulfo, si Gatchalian. Ito, mga possible na pwedeng pumirma pa para mapuno yung 9. Tama ba, Senator Ping? Yeah, at confident ako kasi nga nag-usap kami ni Senate President na yung at least 3 signatures Yung natitira, pa oo. makukuha namin. No? Okay. Kaya nga nakapagsalita ako na at first opportunity, pag nandito na si Saldico, iimbitahin namin. Ang Yes. plano ko nga, Danny, Peter, pagka nandito na si Saldico at pinayagan kami ng korte, pagkasabay-sabayin ko na yun kasi connected yan interconnected Yeah, sila. tama. Si Orly Gutesa, Oo. yung ex-soldiers, pagsasabayin ko na sila para magkaalaman kung sino Yes. yung truthful, kung sino yung half-truth, kung sino yung nagsisinungaling. Opo. Yun ang aking plano. Opo. Pero of course, yung kay Saldico, yung with leave of court, magpapaalam kami. Hanggang Oo. wala pang sub judice rule kasi nga, I suppose, pagdating ni Saldico rito, ang gagawin ng lawyer niya, magmo-motion na yan for preliminary investigation. Oo. Kasi nung nag-conduct ng preliminary investigation ng Ombudsman, wala siya rito. Yeah. Oo. So, Okay. although deemed waive yung kanyang pagsabit ng counter affidavit, sa tingin ko, karapatan niya pa rin na sumailalim sa preliminary investigation. Opo. So, pero dahil meron siyang warrant of arrest, maski nabalik siya o binalik sa Ombudsman, okay, as far as Saldico is concerned, pagbigyan niyo sila na siya na magkaroon ng preliminary investigation sa Ombudsman. Yeah. Pero Okay. yung warrant of arrest niya stands. Hindi to Naba. pwedeng dahil bumalik sa PI,
mababaliwala yung kanyang warrant of arrest. Nandun, nakakulong siya habang nag-PPI. Yeah. Okay, Yes. okay. So PI is the key. Itong pwedeng mangyari, Senator Ping, hindi naman sa pinangungunahan ko kayo, pero kapag